Mapagpalang umaga po. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus in Christ alone. Yeah. Dito tayo dapat magsama-sama, kaibigan. Wala nang iba. Ano man ang sekta ng iyong reliyon, hindi pinag-uusapan kung ano ang reliyon mo. Ang pinag-uusapan nito, si Jesus. In Christ alone. Nagpasalamat na ba kayo, kaibigan? Dapat po, kada gising nyo sa umaga, nasa banig ka pa lang ng higahan. Pagkagising mo, magpasalamat ka na sa Diyos. Pasalamatan mo siya, binigyan kayong maayos, payapang mahimbing na tulog sa magdamag ng iyong pamilya. Nakapagpasalamat ka na ba? Baka hindi pa. Ugaliin niyo po yan. Ngayon, kakain po tayo ng almusal. Almusal time na po. Tapos na po ako sa garlic water with calamansi kanina, alas 7. Yung ginawa ko, ipinasyal ko itong aking dalawang aso, si Winter at si Summer. Gala-gala kami sa barangay, exercise, walking, pati ako kasali. Kaya na-exercise ako at the same time. Ano po? Yan. Summer. Ito, tingnan natin na. Winter. Ito sila. Ayan. Ito si Winter. Ito si Summer naman yan. Yung malaki. Ayan. Katatapos lang nilang kumain. Ayan. Kaya nag-exercise sila. Opo, nag-exercise sila. Yan, katatapos lang kanina, pinakain ko na muna si Winter bago kami bumaba. Tapos si Summer ngayon, pinakain ko siya. Okay na sila, pagkain nila. Lechon. Dahil may dala pong lechon si Sister Baby, kagabi, hinimay-himay ko, yun ang aking binigay sa kanila. Kaya kumain sila ng lechon ngayong umaga. Sarap ng buhay, po. Ganyan po nag-aahalaga ng aso. Kung ano po yung masarap para sa iyo, yun ang ibigay mo sa mga alaga mong hayop. Kagaya nitong dalawa, pareho po silang Shih Tzu. Hindi sila mag-relatives. Magkaibang lahi sila. Pero Shih Tzu sila. Kaya sabi ko pa, kung nga po, kapag mag-aalaga ka ng ganitong mga klaseng hayop, huwag mo silang ituring na hayop. Kasi hayop naman talaga sila. Ituring mo silang man best friend. Yung masarap na pagkain sa iyo, ipakain mo rin sa kanila. Ganon po nag-aalaga na man best friend, dog. Kung ano yung masarap sa iyo, dapat ganon din. Ano po, kasi yung aso, kahit saktan mo ng aso, saktan mo na. Umalis ka. Pero pagbalik mo ng hapon, sigurado ang aso na yan na sinaktan mo, sasalubong sa iyo at sasalubong na kawag-kawag yung buntot. Masaya. Ganyan ang aso. Nature ng aso yan. Hindi siya nagtatanim ng galit kasi wala siyang damdamin gaya ng tao. Okay? Ngayon, mag-aalmusal na. Almusal time. Ito po. May hotdog, may itlog, may maling. Hotdog. Itlog. Tatlong klase, Ito ba? Yan ang bigay ng Panginoon Diyos. At meron pa tinapay.
Lalagyan natin ng palaman. Bigay ng Diyos. At meron tayong kape. Itong kapeng ito, may luya. Luya. Para mawalis yung pesting ehem. Nagpakulo ko ng tubig, nilagyan ko luya. Then yung tubig na kumulo, yung nilagay ko dito. Nagtimpla ko ng kape. Hindi yung nabibili sa tindahan, ano. Yung tinitimpla talaga. Ang pagkain natin, ito yung poemen. Dito sa Biblia, ganito po ang nakalagay. Ayon sa libro ng Mateo 6:9, ganito kayo manalangin na nagtuturo dito si Jesus. Ama namin, nasa langit ka, sambahin nawa ang iyong pangalan. Sa verse 11, bigyan mo kami ng aming kakanin o bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw. So maliwanag, ang pagkain po galing sa Diyos araw-araw. Sino nagsabi? Ang ating Panginoong Yesus, ang anak ng Diyos na buhay. Amen. Siya po ang nagturo sa atin. Lahat ng ating kinakain araw-araw, lahat yan galing sa Diyos. Tandaan niyo yan, galing sa Diyos. Bago nilikha ang tao, nilikha lahat ng pangangailangan ng tao. Sa Genesis chapter 1 verse 1. Sunod-sunod po yan. Hanggang 31, basahin nyo kung may Biblia kayo, mahaba na yun. Sa loob ng 5 araw, nilikha ng Diyos ang lahat ng kailangan ng tao. Kaya ang tao po, wala siyang ginawa. Lahat nilikha ng Diyos. Tapos sa 6 na araw, nilikha niyang tao. Doon pa lang niya nilikha ang tao at inilagay po sa gitna ng halamanan na kumpleto na ang pangangailangan ng tao. Sabi ng Diyos, lahat ng dyan lang pwede niyong kanin. Huwag lang yung isang puno sa gitna ng halamanan. At sa 7 araw, ang sabi, at nagpahinga ang Panginoon Diyos. Kaya galing lahat sa Kanya yan. Ano man ang kinakain natin, galing lahat sa Panginoon Diyos. Kaya dapat lamang na yung pagkain natin ay pinasasalamatan natin ng Diyos. Dapat ba natin siyang pasalamatan? Opo, basahin ko lang ha. Dito sa aklat pa rin ng Thessalonica, ayon kay Apostol na si Pablo, chapter 5 verse 16, magalak kayong lagi, 17, palagi kayong manalangin, 18, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyong pagkikipag-isa kay Kristo Jesus. Yan bang pagpapasalamat sa Diyos, kalooban ng Diyos? Opo, sabi ni Apostol Pablo. Kaya dapat tayong mga tao ay nagpapasalamat tayo sa Diyos. Sa tuwing tayo po ay kakain. Bago kumain, pasalamatan muna ang Diyos. Ang iba po, wala, kain lang ng kain, walang pasalamat. Walang utang na loob sa Diyos. Kaya bakit yung kaibigan mo, yung kakilala mo, pag binigyan ka na, kung ano man ibinigay sa iyo, kung todo pasalamat ka, kulang na lang halikan mo. Ganon ang ugali ng tao. Bakit ang Diyos nagbibigay ng pagkain sa atin araw-araw, hindi mo kayang pasalamatan kaibigan? O sadya naman kinakalimutan mo lang, o kaya hindi mo alam. Ngayon, nalaman mo na. O anong gagawin mo? Magpasalamat ka, kaibigan. Yun ang tungkulin natin. Na sinabi, yun ay kalooban ng Diyos na tayo magpasalamat sa Kanya. Kalooban ng Diyos. Alam niyo yung Lord's Prayer? Balikan natin. Sa Mateo 6, basahin naman natin ngayon yung 10.
Oh. Dumating nawa ang iyong kalooban. Masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Anong sabi? Masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa. Anong kalooban ng Diyos? Lahat ng tao, pasalamatan natin ng Diyos sa lahat ng pagkakataon. Kaya pagkakataon mo kakain ka, pasalamatan mo muna bago ka kumain, kaibigan. Kahit nasang lugar ka. Kami po, kahit nasaan kami, kahit nasa food chain, pinasasalamatan namin ng Diyos kung doon kami kakain. Bago kami kakain. Ugalihan natin yan kasi yan ang turo ng kasulatan sa Biblia. Amen, ang Biblia ng mga pastor. So maliwanag po yung turo at aral sa banal na kasulatan. Walang labis, walang kulang. Kaibigan, ito ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Like, share na share. Ay mga na-share, share na share. Bakit? Napakaganda ng mensahe. Anong mensahe? Magpasalamat tayo sa Diyos. Amen. Ngayon, kakain na ako. Salamat po, Panginoong Diyos, sa binigay mong almusal sa amin ngayon. Na aming kakanin sa umagang ito. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Tinapay. Ako hindi ko na pinapalamanan to. Sinasawsaw ko lang sa kape. Sabi ng Amerikano, na Pilipino malinis. Kasi yung tinapay, sinasawsaw muna sa kape. Itong gag niya. Tapos na siyang nagkape, nagpandesal. Tinunggak niya. Sabi ng Amerikano, oh, no. Okay? Kain tayo ng hotdog. Hotdog. Maling. Itlog. Sinusubukan ko sa amin hotdog. Si Winter. Nandito sila eh. Ito. Nandito silang dalawa. Yan, ganyan. Pakainin niyo yung aso niyo. Sabi nila, wag niyo daw gawing ugali kapag kumakain. Hindi, ako hindi. Kumakain ako, nandiyan sila. Pakainin ko, susubukan ko. Bakit? Yaso ko yan eh. Best friend ko yan eh. Ganun lang po yun. Wag
tayong masyadong tema arts. Oh, ayan matakaw eh. Ganyan ang paghahalaga ng hayop. Ako sinasabi ko, hindi ako nagtuturo sa iyo. Pero sinasabi ko, halagahan nyo. Mali ngayon na sinubo ko, mali. Alam niyo po, ganun talagang paghahalaga ng hayop. Hindi biro. Sabi nga nila, man best friend yan. Ito, adog. Adog. Ayun. Gusto niya. O, mali. Adog. Yan ang gusto nila. Bigay mo. Eh, kung wala, di wala. Paano kung meron? Eh, di bigyan mo sila. Alaga yan eh. Sabi ko nga po, yung aso, saktan mo na ng todo-todo. Huwag mo lang patay. Iwanan mo. Pag bumalik ka, makita ka, masaya yung aso na yan. Nananabig siya makita ka at sinasaktan mo siya. Kaya pa ko, huwag niyo saktan. Yung iba ginagawa ng pulutan. Inalagaan pagkatapos gagawin pulutan. Huwag. Nagustuhan nila yung hotdog. Eh, di bigay natin yung hotdog ang gusto nila. Ganun lang po ang paghahalaga. Hindi tayo dyan, Ito. Ito yung maliit. Bigay ko yung maliit kay maliit. Yun kumakain sila. Nandito sila ngayon. Hindi nyo lang sila nakikita. Sila lang ang kumain. Hindi na ako sumusubo sa akin. Oh. Di bale, importante malusog sila. Eh pagka nagkasakit yan, gastos. Hindi palusugin mo na lang sila. Umalis na yung isa. Ito yung isa lang natin. Ako naman. Sana kaibigan ni share mo, Ngayon, hindi ako nagmamagaling. Nagsishare ako. Pag nabusog naman yung aso, alis na eh. Eh di ba, umuto sila. Busog sila eh. Ang mahirap. Busog ka, yung hayop mo. Wala. Eh, tawag pa nga dyan, bantay. Binabantayan ng pamilya mo. Pag sila yung una sumusugod, hindi narinig naman, pwede silang mamatay. Wala kasi silang isip yun eh, kagaya ng tao. Basta sila mapagmahal na tao. May ikaw na tao, mapagmahal ka pa ng hayop. Baka baliktad. Yung alaga mo, minamahal ka, pero ikaw pinapakain mo tira-tira. Yung iba pusa, bibigay, tinik. Yan daw ang gusto ng pusa, tinik. Wala lang makain yung pusa, kaya pinagtsatsagaan niya po yung tinik. Bigyan mo yung pusa, laman.
Laman ng isda. Dito, mayroong isang pusa dito sa amin. Di amin yan. Ano binibigay ko sa kanya? Pagkain ng aso. Dog food. Ausli. Oh. Kaya nawili. Ayaw nang umuwi. Gusto dito na lang sa amin. Atay ng balon-balunan. Ng manok. Atay ng baboy. Pinakakain. Ito yung lechon. Ito na lang yung tira. Marami yan. Inimay ko, tinanggal ko yung buto. Kahit aso yan, di ko pinakakain ng basa-basa buto. Pag sumara dito yan, patay ang aso, kawawa. Ito na lang ang tira nito. Pero pag binigay ko sa maliit ito, kay Winter, lalantakan lechon eh. Reserva ko na lang mamayang tangali. Okay. Ano ba? Bakit sila na lang ang kinuwento ko? Eda. Oh, mabuti silang kwento. Maling. Nakatingin dito si Winter. Lumipat dito. Pero nakatingin pa rin. Kahit wala kabusugan. Ayan. Tingnan nyo sila. Nandito sa aking pahanan. Pahanan. Oh, andito, nakaupo ko, nasa ilalim sila ng upuan. Ganyan sila kabait. Kita nyo? Alam nila kung sino kami. Hindi namin sila tinuturing na kahaway o tinuturing na hayop. Hindi. Man best friend. Dog. Ayan. So, ito po ang inyong kaibigan Jesus, Brother Manny Bautista. Ano po? Lagi ko sinasabi, sana kaibigan, like. Mag-share kayo. Mag-comment kayo. Share niyo ito. Kayo mga na-share, share niyo rin po sa iba. Para meron sila mapult. Hindi lang po ito basta para paninermon. Hindi yan naninermon. Nagbabahagi sa inyo ng katotohanan. Ano yun? Tungkol sa pagpapasalamat sa ating Panginoon Diyos. Amen. In Christ alone. Kunti na lang yung kape. Yung pinagbanlawan ng pandesal. Wala na. Yan. Lahat ng nilagay ko dito, binigay ng Panginoong Diyos. Amen. May saging palang isa, oh. Huwag niyo pong intindihin yung maitim na ganyan. Balat lang yan. Pero sa loob niyan, saging pa rin yan. Yun lang ang alisin.
Hmm, masarap. Manamis-namis kasi ang balat itim na. Hindi, tumakbo na nga eh. Sa Webes, bukas, 1 linggo na. 14. Ngayon sabi niya, oo, ngayon yung sasabi niya sa akin, pwede bang kahit 2 linggo lang na nakapagpapos, kahit yung 1 linggo, pakiusapan na lang daw niya para ma-releasean niya na ako. Perfect. So, Sige, kaibigan, ano? oo, Kung ganon. inyong Kaya ang kaibigan sabi kay Jesus, niya, Brother Manny Bautista. Like, share na share. Ay, yung mga nasisharean, mag-share po kayo. Eh, bakit? Ang ganda. Nag-almusal na, may pasalamat pa. Mayroon pang word of God. Anong gagawin mo? Yung word of God, yung salita ng Panginoon. Ito. Sabi ni Jesus, Mateo 4:4. Ngunit sumagot si Jesus na susulat, hindi lamang sa pagkain nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Ang tao hindi lang nabubuhay sa pagkain, kundi sa salita ng Panginoon Diyos. Yung prayer mo, yung salita ng Diyos. ang 2 linggo niya, papatak ng Tingnan natin 28. ang ating salita ng 28. Panginoong Yesus. Tapos sabi ko, 6:63. Nung sabi ng Panginoong Yesus sa 1:63, ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at ito ang nagbibigay buhay. So, yung salita inyong narinig, yung binasa natin dito, salita ng Panginoon nyo. Baka sabihin nyo si Pablo, Panginoon, hindi. Apostol siya ni Jesus. Yung salita ni Pablo, salita ni Jesus. Sa salita ni Jesus, salita ng Diyos. 1:12:49 at 50. Ngayon, kumain tayong almusal. Nakita nyo yung kinain kong almusal, yung itlog, maling, hotdog, kape, tinapay, saging. Nabusog na ako, physically, kumain pa ako ng spiritual food. Alin yun? Yung salita ng Diyos na binabasa ko dito. Kaya doon sa Mateo 4:4, sabi ni Jesus, hindi lang ang tao nabubuhay sa pagkain, kundi sa bawat salita ng Diyos. Kaya may pagkain na tayong literal, meron pa tayong pagkain pang-spiritual. Amen po ba, kaibigan? Siyempre naman, amen kayo dyan. Like. Mag-share, mag-comment po kayo, pero wag nyo lang ako mumurahin. Huwag kayong gumaya sa mga sekta ng reliyon. Pag hindi, wala silang may sagot sa akin. Ang tawag nila sa akin, kalbo, gago, ulol, bangag. Naturingan may reliyon, palamura. Galit sila doon sa kabila na palamura, sila mismo, palamura din sila. Kasi, wala silang may tatapat eh. Wala silang may latag na haral. Anong may lalatag nila? Ako nagbabasa ako ng Biblia, samantalang sila, umuusga lang sila. Nanlalait sila, nagmumura pa sila. O ano pa, sabi nga nung isa, pag nakita kita, susunugin kita, kalbo ka. O, sabi ko, gusto mo susunduin pa kita? Dahil meron kami Christmas party, isasali kita, libre ka pa sa pagkain. Ayaw niya sabihin ko siya nakatira. Siguro natatakot kasi pinagbabantaan ako susunod. Yung isa naman,
Pag nakita kita, babariling kita. Oh, sabi ko, babarilin mo ako pag nakita mo ako. Sige, sabi mo saan ka nakatira. Pupuntahan kita. At yayayain kita sa aming Christmas party. Libre kita sa pagkain ka ako. Para wag mo na akong hanapin. Ako na pupunta sa iyo. Ayaw naman nila sabihin kung saan sila nakatira. Pero sa totoo lang, sabi nung isa, o kalbo, susunugin kita. Nakikita talaga nila ako. Nakikita nila ako. Kilala nila ako eh. Pero sila hindi ko sila kilala. Sabi ko, nakikita nyo nga ako dyan eh. Kahit linggo-linggo nakikita nyo ako. Pagkatapos sasabihin nyo, pag nakita nyo, oh. Yung isa naman, alam ko yan, kung taga saan ka, kung gano'n sa kanya. Pero gusto ko, imbitahin nila ako. Anong sabi ko? Imbitahin nyo ako kung saan kayo nakatira. At tayo ay magdadaos ng home Bible study. Bible study ako sila. Hindi po ako natatakot sa kanila. Takot ako sa Diyos. Ayan ang sabi ng Panginoong Yesus. Matakot ka sa Diyos. Huwag kang matakot sa tao na pumapatay at pagkatapos wala na siyang magagawa. Bye-bye po. God bless us all. Like, share na share. Kayo na share na po na share. God bless us all. Bye. Ayan. Kahit po kalbo, guwapo naman. Hindi po ba? O, ikaw kaibigan, usgahan mo. Di ba? Guwapo. Amen? Amen.